So, ang given dito is 5 elements and 1 wishes to take random sample of 2. There are 10 possible sample which might be selected. So, yung 5 natin dyan is yung 10. Ayan. Yung 5 natin is 10. Ay, yung n natin is 5. So, ganyan yan. Paano makuha tong 3.0 is magaganto pa tayo. 'Di ba yung given dun is 2. Ngayon gaganto natin yung 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4, 1 and 5. So mag-stop tayo sa 5 kasi nga yung n natin is 5. Ngayon start tayo sa 2, 2 and 3. Bakit naging 3 to? Kasi nga nag-start tayo doon sa 2. Ito 'yon. 2 and 3, 2 and 4, 2 and 5. Then 3 and 4 kasi nga nag-start na tayo sa 3 dito. Kaya 4 na dito. 3 and 4, 3 and 5, tapos 4 and 5. Ngayon, para mahanap tong mean, pag-plusin lang natin to. 1 plus 2 divided by 2. Ito yung sagot, 1.5. Ganun din dito. 1 plus 3 divided by 2. Kaya 2.0. Ganun lang din gawin mo sa lahat hanggang dito. Tapos, pag-plusin mo to, magiging 30.0. So, ang average natin. Yan. So, 30.0 na. Ngayon, di-divide lang natin siya sa 10. Kasi nga yung given din dun sa kabila is 10. Kuha. Kaya magiging 3.0. 30 divided sa tayo kanina. Yan, ito yung 10, no? Ngayon, para makuha tong 1.41, gagawin mo tong x minus mean. Ite-table mo yan. Yung parang sa pagkuha ng mean, yung x minus x bar, x minus x cube, ganon. Ganon lang yon. Tapos, yung n natin dito, hindi na tayo magma-minus 1 kasi nga point estimate to. So, to compute, standard deviation ng 1 point. Ito yung formula ng G-score sa point estimation. Yan. Say 30 or more, use S as an unbiased estimate of the standard deviation. Still check and counts. Yan. Yung mean natin dito is 200. Ito. Standard deviation natin is 10. Tapos yung n natin is 100. Then ito na yung x natin is 195. And you take a yung formula. Yan yung lalabas. So, Direct calc mo na siya. Tapos ang lalabas dyan is negative 5. Yan. Yung given dito is 15,000 hours. Yan yung mean. Ito yun, no? Then yung 1,000 hours, a quality expected sample lang, no? Yung 1,000 hours, yan yung natin standard deviation. Tapos ito yung x, yung 100 bulbs. Ay, ito yung x. Tapos ito yung n natin, yung 100 bulbs. Ngayon, ganyan siya. Substitute mo lang lahat, tapos negative 10 na ilalabas. Pag sa normal distribution, ganyan yung gagawin. Ngayon, dito naman, yung what is the probability that randomly selected? Pag may A siya, nandun yung X. Ito, 90,000 minus 100,000 over 10,000. Kasi nga, yung formula ng score natin sa isa is x minus mean over standard deviation. Yan. Ganito yung gagawin. Ganun lang din sa B. Kaya dalawang ginawa niya kasi may B pa siya. Ito yung B, oh. Yung x natin dyan is 98,000. Ito yan, oh. So, natin using the C formula per year. So, dalawang gagawin natin dyan. Ito. Dalawa. Kasi meron siya 90,000 at 110,000. Ngayon, negative 1 yung lumabas sa isa.
Tapos positive 1 naman. Hahanapin mo sa z-score yun, sa normal distribution. Bale, ito yun, 0.3413 plus 0.3413. Pag-plusin mo lang yan. Then, mag-move ka ng 2 decimal, kaya magiging 68.26%. See, dahil between 90, so ganun pa, sa tingin natin, 0 at for the of the mean and the sample mean follows a different. Ito naman, yung sabi natin, ang x natin is 98,000. Yung mean natin is 100,000. Then yung standard deviation natin is 10,000. Yung n natin is square root of 100. Pwede mo na siyang i-direct calculate, tapos ito nilalabas, negative 2. Ngayon, kapag ganito yung formula na ginamit mo, magkakaroon ka ng minus 0.5. Di ba yung negative 2? Ano siya sa z-score? Bale, ito siya. 0.4772. Ma-minus lang natin yung 0.5. Ito yung lalabas. Tapos move lang tayo ng 2 decimal, kaya magiging 2.28%. Yun lang yung point estimate.